At that time, ngayon po, yung 3.2 billion na budget po ng San Juan ng 2011, yung 2.1 po, hindi po nila ma-explain na ngayon. 2 taon na po nakakaraan. Bakit hindi sinasampahan ng plunder o statement lang yan? Dapat solid yung may case kayo. Sumulat na po kami sa COA the other day. At bibigyan po namin kayo ng kopya. At meron na po kami sulat doon, meron na pong papeles na nandun po sa kanila at meron din po kami papeles dito. Case, formal case. Kasagutin po ng abogado po namin yan. Actually, plunder is a criminal offense. It used to be punishable by death, no? Capital offense. We cannot take chances to lose this plunder case. That's why what we are doing now is to beef up the evidence. First, by writing the COA to exhaust administrative remedies, for them to really come out with a clear investigation and the evidence to be there before we file it with the Office of the Ombudsman. We don't want them to go scot-free on this. This is unconscionable and immoral wastage of public funds that could have been used for more projects that could really benefit the people. We don't want them to go with the loot scot-free. That's why we are doing it through proper procedure, exhaustion of administrative remedy, then prosecution by the Office of the Ombudsman with the Sandigan Bayan. So, iko-commit nyo ba na after the election, kakasuhan nyo pa rin? This will continue, no? This fight is not about this election. This is a fight for good government against graft and corruption, and to make those who had committed unconscionable crimes against the people to pay dearly. Because we want to end the culture of impunity. Ang nangyayari sa ating bansa, nag-iingay lamang ang mga politiko dahil eleksyon. Hindi po yun ang aming gagawin. This will continue whether there is an election or not, to put an end to impunity by corrupt government officials. Actually, Brad, ito yung isang malinaw at klarong aksyon na ako sa simpleng pagkatao ko sa San Juan, tinataya ko ang buhay ko na alam ko naman na nakapaligid sa akin ay napakalalaking tao. Pero tinataya ko ang buhay ko para hindi lang sa San Juan, para sa bayan. Sapagkat nung araw, ang Kristiyano nagpapakamatay dahil lang sa pananampalataya. Ganun din ang aksyon namin sa kapatiran. We will face death for our faith. Okay. Sige. Alam mo, pagbangga sa pader, kamano lang yung talaga, di ba? Pag-umapasa. Sa CIDG, ganyan, may hinahabol sila Ang bilis-bilis ng 3 motorsiklo, umampas. Patay. Anyway, binangga mo ang pader, sabi nga. Si General Pagkilaw, sir, alam mo, ako nagtataka, alam mo naman yan, major ka lamang, kapalan nun, nasasamahan kita kahit paano. Bakit sa halip na you enjoy your life with your family, you play with your kids, kahit nasabihin natin malalaki na, bakit mas pinili mong maging abala pa rin sa pamamagitan ng serbisyo publiko ang hinahabol mo sa politika? Ed, ako pinag-retiro after almost 38 years. Sinabi ko na yung aking uniforme, sinabi ko na yung aking badge, which is the symbol of every policeman's authority to enforce the law. Pero alam niyo po, hindi natin pwedeng isauli, hindi pwedeng isabit yung ating puso na nasa likod dito uniforme at badge na handa mag-servisyo. At alam niyo po, naging way of life for serving people for almost 38 years. Ang isa pong pagkakataon magsilbing muli is something that we cannot say no to. And besides, alam niyo sa experience ko, fighting crimes and terrorism for almost 38 years. Hindi lamang po pala ito pag-ipaglaban sa kanila, sa lansangan, sa kabuhiran, sa kabundukan. Kailangan rin po dalhin ang kampanya sa Kongreso kung saan po dapat yung mga tamang batas ay ginagawa. Mga batas na dapat pong tumugon po sa mga nangyayari, mga krimen, mga bagong krimen na nangyayari. Mga experience po natin na kailangan para pumatunan yung mga nangyayari. Kami man sa media, ako lang, halimbawa, ilang beses na akong nagbalak tumingin sa broadcast, hinahanap-hanap ng katawan ninyo, ibig sabihin. Ang servisyo. Ang servisyo po. At
lalong-lalo na makakatulong ng buhay. At ako naman po ay naniniwala na yung aking pong experience ay magiging malaking tulong po. Sapat-sapat. Pagluwa ko ay mapanuwalang patungkol po sa business. James is here. Nako! Ang aking kuya, dumating. Sige. Tayo niya. Oye, dali dito. Hindi, huwag kayo magtayo. Parang yung sarili na tayo yan. Dali ka dito. Ito, samahan natin. Sisili na yan. Sa ganito, sige. Yan. Yan lang. Marami pa tayong matanungan kay General Sammy Pagdilaw. Nasa baybayan ko rin kahit pa paano yung kanyang husay na liderato sa pambansang sabi ng Caloocan, ng Quezon City Government, nagkalat doon, walang kalaban. Yan po sinabi. No? Pero bibigyan muna natin ng daan ang ating inaasang kuya. 12 taon na yata kuya ko ito. Si Atty. James Jimenez, Director at Opisyal na tagapagsalita ng Commission on Election. Sir, buti nakahabol ka. Alam ko, galing ka ba sa US? Para sa pakiabot lang po yung microphone. Ayan, magandang umaga po. Salamat, nakahabol kayo. Magandang umaga po. Pasensya na po. Napo ako na po rin dahil nagsisimula na yung hearing sa Congress, no? Patungkol din sa mga survey. So, kailangan ko munang simulan yun para tuloy-tuloy na doon. Tapos yun, umabot ako dito. Anong survey, sir? Anong survey? Alam niyo yung mga surveys na nilalabas ng Pulse Asia at SWS. Hinihiling natin sa kanila na i-reveal nila kung sino yung nagpa-survey at kung magkano yung ginastos ng mga nagpa-survey. So today po yung clarificatory here. Istorya. No? Magiging tapat naman kaya yung mga... wala naman silang choice kasi open hearing yun. Tapos pinag-i-explain namin sila. No? So, malis ako, nagsisimula na yung proceedings. So, yun siguro yung nating Ako, napakaganda yan. Mukhang walang pumapansin doon sa mga pinadalin ninyong mga course papers doon sa mga abusadong politiko. Meron naman, in fact, ang nangyayari kasi, kapag nagpapadala po kami ng notisya, tinatanggal naman. Pero ang problema lang kaya pinabalik din ulit, no? Or nagdadagdag sa ibang lugar. Pero kasi, ayun din sa batas, hanggat hindi sila lumalabag, in the sense na ini-ignore nila yung aming notice, hindi namin din sila pwedeng actionan. Ibig sabihin, kung sumunod sila doon sa notice, wala kami choice, hindi natin sila pwedeng kasuhan. Ignoring is against the law. Yes, of course. And then, yun na lang, may nakasuhan naman kami. 4 actually ang nakasuhan namin. And so, bumugulo naman yung kasong yun. Yung 3 actually is up for resolution. So, hopefully, lumabas na yun within the next couple of weeks. Okay. So, if ever, halimbawa po, ganito. Naku, makakagad naman, Kajali, sandali na, ha? Halimbawa po, yung mga nakasuhan ninyong mga politikong pasaway at epan, nanalo. Kaya pa ba ninyo silang tanggalin? Kasi, malinaw di ba? Ang paglabag sa batas ay labag sa batas. Nakaparusahan, walang karapatan, di ba? Mahahabol yun. Kung may ma-file na pending disqualification case, before they get proclaimed, mapuproclaim po sila. Pero hindi ibig sabihin